Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Posible nga ba na pumasok muli sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan? Alamin natin yan mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Grace? Yes po, magandang tanghali sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga po ay huling namataan yung sentro ni Bagyong Uwan sa layong 370 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. And sa kasalukuyan nga po ay patuloy din yung pag-weekend nito kung saan ina-expect po natin or kanina pong alas 8 ng umaga ay ito ay isang ganap na severe tropical storm. For now po, kahit yung sentro nito ay nasa labas na ng ating area of responsibility dahil po malawak pa rin yung extent ng radius nito, hagip pa rin po yung ilang areas ng Luzon ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan. Sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong wind signal number 2 sa Batanes, maging sa western portion ng Ilocos Norte, and signal number 1 naman sa northern and central portions ng Cagayan, including Babuyan Islands, sa Apayao, Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet, maging sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, at sa western portion ng Pangasinan. And bukod po dito, may mga hanggang malalakas pa rin po na pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at Benguet. And sa kasalukuyan po, halos pahilaga yung pagkilos po nito or northward. So paangat po yung pagkilos nito and meron po tayong tinatawag na yung recurving path po nito or magre-recurve siya. So ngayon po pahilaga yung pagkilos niya sa mga susunod po na araw is para po itong kakanan. Sa pagkanan niya po na track na ito, papasok po siya muli sa ating area of responsibility. But hindi po nun ibig sabihin na parang babalik siya kung saan po siya nanggaling. Yung Philippine Area of Responsibility po, ito ay isang imaginary line natin kung saan yung buong extent po nun, dun po yung nagmo-monitor tayo ng bagyo. And kapag pasok niya po ng loob ng PAR po muli, ang tutumbukin po nito is yung southwestern portion ng Taiwan. So nasa loob po ng ating area of responsibility yung area ng Taiwan. Kung saan by that time po, kung meron pong hagip na bahagi ng ating bansa, most likely yung outer ring bands po nito posible pa rin mahagip yung area po ng extreme northern Luzon sa mga susunod po na araw. But hindi po ibig sabihin nito na babalik siya as in dun po sa mga areas na dinaanan niya nitong mga nakaraang araw. So continuous monitoring pa rin po tayo dito kay Bagyong Uwan and patuloy po mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. And yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang tanghali po. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tatlong bayan naman sa Aurora ang isolated ngayon kasunod ng paghagupit ng Bagyong Uwan. Ito'y matapos magkaroon ng sira ang main highway ng probinsya. Sa detalye, alamin natin mula kay Christian Bascones live sa May Quirino. Christian? Mari, sa pangalawang araw matapos manalasa ang Bagyong Uwan dito sa bansa, malalaking tipak ng bato at putik ang tumambad sa amin habang binabagtas ang kalsadang ito dito sa Barangay Disimungal sa Nagtipunan dito sa probinsya ng Quirino. Ito ang isang bahagi ng kalsada na sinira kahapon dulot ng landslide at maraming naantalang mga biyahe tulad ng mga nagde-deliver ng mga agricultural goods. Meron ding isang bahay ang nasa tapat ng bahaging ito ng bundok na gumuho at ito si Tatay. Kasama natin ngayon si Tatay at isa sa mga naantala at dahil pinadapa ang kanyang mga tanim na saging at luya. Luya. Tatay, kamusta kayo noong matapos itong pananalasa ng Bagyong Uwan? Mabuti naman po at salamat sa Panginoon at hindi kami, kahit na bagyong mga pananim namin, wala naman nasaktan sa aming mga pamilya. Okay, sa tingin mo ilan o magkano yung pinsala na dulot ng bagyo? Mga Sa inyong hanapbuhay? mga 10 or 15 ganun nung nakuha namin. Ito lang ang tanging yung hanapbuhay, Tatay? Opo, itong pagtatanim ng mga saging at saka luya. So zero talaga, wala talagang natira?
Mayroon siguro pero konti na lang po. Sa tingin mo, makakabangon ba kayong muli dulot ng unos na pinagdaanan ninyo? Baka hindi na po, hindi ko nga po alam kung paano makababangon ulit. At saka yung mga saan kami kukuha ng mga pang-araw-araw na pagkain namin. Lalo na yung mga anak namin na kung saan kami magkukuha ng mga gastusin nila sa pag-aaral. Okay, tatay, kung nanonood ang kinauukulan, anong panawagan nyo? Sana po sa mga nauukulan, sana po matulungan po ninyo kami sa mga kahit konti lang po. Salamat, tatay. Ayun, mag-ingat po kayo. Yan po ang isa sa mga residente na yung tirahan nila ay nasa tapat mismo ng bahagi ng gumuho. Buti na nga lang, hindi natabunan ng mga malalaking tipak na bato. Kung makikita nyo ngayon sa background ko, may isa pang malaking bato ang nanganganib nga na bumagsak dito sa bundok na gumuho. At patuloy naman ang sinasagawang clearing operations ng DPWH. Sa ngayon, nadadaanan na itong kalsada dito sa probinsya ng Quirino. At yan na muna ang ulat mula dito sa Quirino. Balik sa iyo, Mari. Christian, tungkol dyan sa daan, dyan mismo sa kinatatayuan mo, kung passable na siya. Maraming salamat, Christian Bascones. Mag-ingat kayo dyan. Ilang kalsada naman, palabas at papasok sa Mountain Province ang nananatiling sarado at hirap pa rin na daanan dahil sa mga landslide. Sa detalye, alamin natin mula kay JM Pineda. JM? Yes, Mari, tama ka dyan. Ilang mga kalsada pa nga rin ang hindi madaanan at medyo mahirap pa rin puntahan dito sa Mountain Province dahil nga sa mga ilang nakakalat na mga puno, pati na rin mga poste. Nakita natin sa pagdaan natin doon sa ilang mga areas na may mga naglilinis naman ng mga miyembro o mga tauhan ng DPWH para alisin yung mga kalat doon sa area. Pero pahirapan pa nga rin talaga yung pagdaan doon sa mga area na yon, lalo na kung nakamaliliit na sasakyan ka o kaya mga motorsiklo dahil sa lalaki ng mga puno na nakaharang doon sa kalsada. Dito nga sa may nadaanan natin sa may Baguio Bontoc Road, pababa yun ng Baguio, Mari, ay hindi na siya madaanan ng kahit na anong klase ng sasakyan dahil na nga rin nakaharang yung mga malalaking lupa doon sa mismong kalsada. Kung sakali gusto nyong bumaba ng papuntang Baguio, kailangan nyo pang umikot ng Ilocos Sur para makapunta doon sa mismong area ng Baguio at doon sa pababa sa may La Union. Kung nandun kayo sa Mountain Province, medyo mahirap pang lumabas, especially naman doon sa papuntang Kalinga dahil may mga areas pa rin na sarado. Ayon doon sa PDRMC na sa social media nila, may ilang mga sarado pang kalsada katulad ng Mountain Province Nueva Vizcaya Road na hindi pa rin madadaanan hanggang ngayon. Mari, pati yung Mountain Province Cagayan via Tabuk ay hindi pa rin madadaanan, pati yung Abatan Mabaay Road, hindi pa rin madadaanan yon. At saka yung ilang mga lugar sa may junction ng Tabugin, Barlig, Natonin Road, pati yung iba pang mga lugar na hindi pa rin madadaanan ngayon. Pero Mari, yung ilang mga lugar na main road dito sa Mountain Province ay passable naman na, pero one lane pa nga rin talaga yung pinapatupad nila dahil nga nakaharang pa rin yung ilang mga lupa dito sa Mountain Province. Paragdag ko lang din, Mari, dalawa na yung kumpirmadong patay dito sa Mountain Province o nasawi dahil nga dito sa Bagyong Uwan. Kahapon nga ay yung sa barangay Latang sa may Barlig, Mountain Province, ay kinumpirma nila na yun nga, nasawi yung isang senior citizen. Ngayon naman, yung anak ng senior citizen ay kinumpirma na rin ng Barlig LGU na nasawi dahil sa Bagyong Uwan. Yan muna latest dito sa Mountain Province. Ako si JM Pineda, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. Alamin naman natin ang sitwasyon sa nasirang seawall sa Navotas City. Sa detalye, alamin natin mula kay Angela Babad. Angela? Mari, nagsimula na nga ang pagkaayos ng gumuhong seawall sa Barangay Bagumbayan South, Navotas City. Ayon kay Barangay Captain Lito Sulit, pasado alas 10 ng gabi noong November 9. Nang gumuho ito at agad na nagdulot ng malawakang pagbaha sa barangay. Tinatayang nasa 700 pamilya ang apektado sa nangyaring pagbaha. Ayon sa ilang mga residente na nakausap natin, wala na halos silang naisalbang mga kagamitan dahil nangyari nga ito noong mga panahon na sila ay nagpapahinga na. Patuloy naman ang pag-alalay ng mga opisyal ng barangay sa mga residente.
Yan muna ang latest, Mari. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Angela Babad. Ilang mga opisyal ng Cebu ang kinwestiyon dahil sa pagpunta nito sa abroad sa kasagsagan ng paghagupit ng mga bagyo. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Clark Pasuit ng FMR Cebu. Clark? Yes, Mari, inilabas na ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na humingi ng travel authority mula sa kanyang tanggapan at lumipad patungong Europa bago pa man manalasa ang bagyong Tino dito sa Cebu. Sumatotal 7 mayors at isang board member ng 5th District ang nasa Europe nang nangyari ang kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Wala rin sa bansa noong tumama ang bagyong Tino ang 5th District ng congressman na si Duke Frasco. Humingi rin ng travel authority ang mayor ng Borbon na si Nico Dutilios pero hindi siya tumuloy sa kanyang biyahe nang malamang tutumbukin ng bagyong Tino ang Northern Cebu. Umanin ang negatibong reaksyon mula sa taong bayan ng issue. Binalgar pa ng isang netizen ang mga larawan ng grupo na tila nag-field trip sa Europa. Dahil dito, inutos ng palasyo na ang imbestigahan ang mga politikong lumipad patungong Europe sa kasagsagan ng bagyong Tino. Samantalang nilinaw naman ni Congressman Duke Frasco na noong September pa sila humingi ng travel authority. Aniya, sumama lang siya sa kanyang may bahay na si Tourism Secretary Cristina Frasco pero agad din daw silang bumalik ng bansa. Pero hindi naman nilinaw ni Frasco kung kasama niya rin sa London ang iba pang mga mayor na humingi rin ng travel clearance. Sa ngayon, bukod sa mag-asawang Frasco, ay wala pang inilabas na opisyal na pamahayag ang ibang pang mga opisyal ng gobyerno na nasangkot sa naturang issue. At yan na muna ang latest mula dito sa Cebu. Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Clark Pasuit ng FMR Cebu. Umiral naman ang bayanihan sa Pampanga sa likod ng mga pagbaha dahil sa bagyong Uwan. Sa detalye, narito ang report ni Gracie Rotao ng FMR Pampanga. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa gitna ng kalamidad. Ito ang pinatunayan ng mga Kapampangan matapos magkaisa ang mga negosyante at organisasyon sa pamamahagi ng libo-libong pack meals sa mga evacuee ng bagyong Uwan. Sa Provincial Evacuation Center ng Pampanga sa Lubao, pinangunahan ni Felix Asuncion ng ADM Catering Services ang pamamahagi ng pagkain sa mga evacuee mula sa Smuan at Lubao na umabot sa 360 pack meals sa tanghalian at 600 sa hapunan. Ang inisyatibong ito ay nagbunso ng ripple effect ng kabutihan kung saan ang McKinney Food Corporation ay agad naghanda ng 2,000 pack meals at nangako magdaragdag ng 3,000 meal packs. Gayon din ang mga negosyanteng sina Rene Romero, Makinik Daw at iba't ibang civic groups sa kanilang tulong. Layunin ang pagkilos na ito na hikayatin ng mas marami pang mamamayan, negosyante at kabataan na makiisa sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Mula rito sa Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At iyan muna ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Mari Ocampo. Magandang hapon.